I stare at you and wonder, who could have thought it's always been you? It's been you all this time. Now I can't believe you're mine. Who could have thought the fairy tales were true? 'Cause here I am with you, about to say I do, till happily ever after with you. When reality is better than my dreams, when there's nothing else to dream, when my dream is next to me, baby, you've captured my heart. Let me fall into your arms. Now I stand in awe of you forever. Who could have thought it's always been you? It's been you all this time. Now I can't believe you're mine. Who could have thought the fairy tales were true? 'Cause here I am with you, about to say I do, till happily ever after with you. I'm giving now and try not to love you. I'm saying yes to happily ever after with you. I'd fall in love 1,000 times over and over again, and I can't believe it's me who gets to love you till the end. My best friend, who could have thought it's always been you? It's been you all this time. Now I can't believe you're mine. Who could have thought my fairy tales were true? 'Cause here I am with you, I finally said I do, till happily ever after with you. Who could have Do you remember when we were young? You were always with your friends. Wanted to grab her hand and run away from them. I knew that it was time to tell you how I feel. So I made a move, I took your hand. My heart was beating loud like I've never felt before. You smiling at me like you wanted more. I think you're the one I've never seen before. I want you to know I love you the most. I'll always be there right by your side. 'Cause baby, you're always in my mind. Just give me your forever. I want you to know that you'll be the one, and I'll be the guy. You'll be on his knees
it would be possible for you to be with me. Cause you loved someone else back in 73. I was so jealous seeing you with him. Oh baby, I know that I can treat you better back in those nights. Oh, you wouldn't cry from his stupid lies. Oh baby, I was still watching, wishing you to be mine. I want you to know I love you the most. I'll always be there right by your side. 'Cause baby, you're always in my mind. Just give me a forever. I want you to know that you'll be the one, and I'll be the guy who'll be on his knees to say I love you and I need you, and see I die for you. Remember, I was on the aisle waiting for you, babe. Saw you in your gown, I was crying all my tears. I told myself that you are the one. You are the one. I want you to know I love you the most. I'll always be there right by your side. 'Cause baby, you're always in my mind. Just give me forever. I want you to know that you'll be the one, and I'll be the guy who'll be on his knees to say I love you and I need you, and see I die for you. Just give me your forever. Just give me your forever. Just give me your forever. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. A blessed afternoon actually, because we've been praying for this day na talagang magkaroon ng magandang weather. And God has blessed us with this wonderful weather, with this wonderful place, with these wonderful people. Kaya sa harap ng Diyos, tayo po ngayon ay nagkakatipon-tipon, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga minamahal, to celebrate one of life's greatest moment. Tayo po ay naririto upang bigyang pagkilala ang kahalagahan at kagandahan ng pag-ibig. And to add, yung ating mga best wishes at blessings sa kanila ng Panginoon, tayo ay may mga wishes and blessings din sa kanila na mag-unite sa ating groom kay Joseph at sa ating bride na si Mariel in holy matrimony. So, bago ko po ipagpatuloy ang seremonyang ito, mayroon po bang tumututol sa kasalang ito? Uulitin ko po. Meron po bang nais tumutol sa kasalang ito? So kung wala po, at kung meron mang nais na tumutol matapos ang kasalang ito, hinihiling ko po na manahimik na lamang habang buhay. Muli palakpakan po natin ang groom and bride. Manatili po tayong nakatayo at may I call on our Bible reader, yung atin pong Bible bearer, rather. So bilang bahagi po ng seremonyang ito, magkakaroon po tayo ng isang short homily. Thank you very much sa ating Bible bearer. And part talaga ng holy matrimony, ng kasalang ito, syempre, yung blessing ng Lord. And we are so blessed to have this gathering at masasaksihan natin kung paano pag-iisahin ng Diyos ang ating groom and bride. Atin pong babasahin ang nasa aklat ng Genesis sa chapter 2 verses 18 to 24. Maganda po yung sinasabi sa Tagalog. Ganito po ang sinasabi ng Bible sa Genesis 2. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao na nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa, pati ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Pagkatapos, dinala niya ang mga ito sa tao para tingnan kung ano ang ipapangalan nito sa kanila.
At kung ano ang itatawag ng tao sa kanila, iyon ang magiging pangalan nila. Kaya pinangalanan ng tao ang mga hayop na nakatira sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad. Pero kay Adan, wala kahit isa ang nararapat na maging kasama niya na makatulong sa kanya. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang taong nang malimlim. At habang nagtutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, narito ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto, at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae, dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikipag-isa sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, we're so grateful, Panginoon, dahil ipinagkaloob mo po ang wonderful moment, ang araw na ito, ang sandaling ito, para po sa groom and bride. At para po sa aming lahat, we are so blessed, Panginoon, na pinagkalooban mo ng magandang panahon, ng magandang lugar na ito na pagdarausan ng kasalang ito. O Diyos, hinihiling po namin na yung basbas mo ang igawad sa aming lahat, hindi lamang po sa ikakasal, bagkus sa aming lahat na narito na mapupuno, Panginoon, ng memorable, Panginoon, moments na kung saan dadalhin po namin habang buhay, lalo tigit ang kahalagahan ng pag-aasawa dito po sa aming groom and bride. So Father God, we're asking for your guidance. Please bless us, O Lord, hanggang sa matapos po ito ng maayos. Muli, ang papuri at pasasalamat ay nais namin ibalik sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maaari na po tayong magsiupo. So nais ko po magbahagi muna ng isang homilya bilang bahagi ng seremonyang ito. So ako talaga personally nagiging emotional every time na nakakapanood or nagkakasal ng nakakita ko yung bride na lumalakad doon sa aisle, especially sina Mariel and Joseph. Naging very close talaga sa akin kasi si Mariel ay pinsan ng wife ko. And then doon sa aming pre-marriage counseling, ilang beses kami nag-meet. Though kahit malayo talaga, sinikap naming mag-meet online. And then napalapit ako doon sa dalawa at saka pag nakikita ko talaga yung mga ganitong moment, hindi ko talaga mapigilan na hindi maiyak. Minsan nga kahit hindi ko kilala yung ikinakasal eh. 'Di ba? Very memorable talaga yung ganitong event. At ang nakakatuwa po, very intimate yung napansin ko po dito sa place. Bukod sa maganda yung place, ay magaganda po ang inyong mga ngiti. Kahit medyo mainit, salamat sa Panginoon, talagang binigyan tayo ng makulimlim, pero tinanggal niyan yung alinsangan. So, we are so blessed sa Panginoon. So now, dito po sa ating short homily, ang title po ng ating message is God and Marriage. Based po dun sa ating binasa from the Bible sa Genesis chapter 2, makikita natin dun dalawang bagay na magkasama. God and marriage. Pagka mayroong marriage, hindi pwedeng nakabukod ang Diyos. At dahil ang Diyos ang creator ng lahat, He created marriage. Kaya hindi pwedeng magkahiwalay yung God at saka yung marriage. Madalas nating naririnig yung kasabihan na yung ikinakasal daw, yung parang pag nag-asawa ka, hindi siya parang kaning isinubo mo, na kapag napasok ka kasi mainit, pwede mong basta-basta na lang iluwa. Madalas natin yung naririnig. Minsan, hindi mo alam, para bang banta ba yun, pananakot o paalala? Di ba? Minsan pag sinabi mong ang pagkakasal, ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isinubo na pag ikay napasok, pwede mong iluwa. Para bang ang dating sa atin palagi ay parang babala, parang ganon. Winawarningan ka or parang kung pwede lang, wag mo nang ituloy. Pero dahil ang kasalang ito ay tuloy na tuloy, kung ito man ay parang isang paalala po sa atin, mas maganda, maalala natin kung ano yung layon, kung ano talaga yung nais ng Diyos sa pag-aasawa. Kaya with the help of the Bible, doon sa passage nating binasa, makikita natin ano ba talaga ang design ng Lord sa marriage. So dalawang bagay lamang po ang gusto kong iwan sa inyo. Maikli lamang po ito. Una, bigyan niyo lamang po kayo ng ilang minuto. First thing, that marriage is a blessing from God. Sigurado yon that marriage is a blessing from God. The way we define blessing kasi, maraming tao dinedefine ang blessing sa mga material wealth. Pero ngayon, natuto tayo dahil nga nagkaroon ng pandemic, nakatulong din yon to help us define what is the real meaning of blessing. At doon natin napatunayan na hindi lang pala pera yung or wealth or material things ang itinuturing nating blessing. Yung health natin is blessing na rin from God.
Yung time natin with the family, another blessing yon. Kaya kahit nga ngayon maliliit na bagay, natutuwa tayo at ipinagpapasalamat natin sa Diyos because we count all those things as blessing from the Lord. At dahil nga mas nag-mature tayo, especially kapag tayo ay malapit sa Diyos, kahit yung mga problema and trials, we count it as blessing. So, sabi nga, marriage is a blessing from God. Daw sabi nga, yun daw pag-aasawa talaga, makikita natin dun sa atin pong binasa that God knows best. Di ba sabi natin that marriage is blessing? Blessing siya kasi alam ng Lord ang best para sa'yo. Joseph, Mariel is the best woman for you. Mariel, Joseph is the best man for you. Kasi niloob ng Diyos na mangyari yan. And God knows best. Ano po ang sabi doon sa verse 18 na ating binasa kanina? Sabi po doon, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao nang nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Alam ng Diyos na hindi mabuti para sa isang tao ang nag-iisa lang. Kasi when God created earth, ando na, heavens and earth, mga hayop, mga puno, mga halaman. Tapos, andyan yung tao, si Adan. Along the while, napansin ng Diyos, siguro, baka malungkot si Adan. Pinangalanan ni Adan isa-isa, mga hayop. Pero walang makatuwang si Adan. At alam ng Diyos, kakailanganin ni Adan ng makakatuwang sa kanyang buhay. Hindi ko po sinasabi na merong tumatanda na pinili nila na maging single, right? May mga tao na pinipili nila na maging single. Pero kung yun yung best para sa kanila, still, God knows what's best para sa mga taong yun. At now, pinili mong mag-asawa, now God knows best for you. Kaya dun po sa nakita natin sa passage, alam ng Diyos na kakailanganin ng tao ng kanyang makakatuwang. Kumbaga, yung kanyang magiging partner. And He knows what is good and what is bad for you. Yun yung bagay na makita natin. Blessing talaga kapag ang pagsasama ay merong basbas ng Diyos. Di ba? Makukumpleto yung pagpapala ng Panginoon kapag dumaan tayo sa ganitong klaseng seremonya. Aminin natin at sa hindi, para bang nagiging normal sa atin na merong nagsasama na hindi ikinakasal. Though, hindi natin dinidiscriminate yung mga taong yon. But we believe, because this is God's design, part talaga ang marriage. Kaya merong wedding ceremony. Di ba? Kaya po nakita natin that God knows what is good and what is bad for you. Especially itong message na ito, hindi lang po para sa ating ikinakasal. Message ito para sa ating lahat. This is God's reminder that still God knows our need. Kasi nung sinabi po doon sa verse 19 and 20, na nilikha ng Panginoong Diyos, lahat ng uri ng mga hayop, sa lupa, sa himpapawid. Di ba? Pero anong nangyari doon sa ating binasa, nung pinangalanan ni Adan yung mga hayop, wala kahit isa sa kanila ang nararapat na makasama niya na makakatulong sa kanya. Kaya alam ng Diyos yung need natin. And speaking of need, ang alam nating basic need, di ba, yung pagkain, inumin, yung daramten, tapos sa economy, idinagdag na yung titirhan or yung shelter. But in the Bible, ang sinabi lang naman na basic need, yung iinumin, yung kakainin, at yung daramtin. Yun lamang ang basic need. Pero ngayon, dumadami na. Bukod sa shelter, internet. Ano pa ba ang basic need ng tao? Parang naging part na yung Netflix. Ewan ko, bakit dumadami na? YouTube, Facebook, yung mga bagay na yan, parang nagiging part na ng basic needs ng tao na hindi sila mabubuhay pag wala yun. So, God knows our need. He knows that we need companion. Di ba? Alam ng Diyos na kakailangan mo talaga ng mga kasama. Anong sabi nung kasabihan sa Ingles? That no man is an island. Na hindi pwedeng mag-isa ang tao. Siguro, kakayanin mo. May mga tao gusto at pinipili na mapag-isa, pero alam ng Diyos kung anong higit nating pangangailangan. And here, God shows His love and care for us sa mga tao. Bakit po? Kasi ang ibibigay ng Diyos sa lalaki, hindi another lalaki. Hindi ang ibibigay ng Diyos sa babae is another babae. Kasi may pangangailangan ang lalaki na matatagpuan niya lang sa babae. May pangangailangan si babae na matatagpuan niya sa lalaki lang. God knows that, and that is His design. I am bold enough to share this to you kasi yun ang sinasabi ng Bible. Now, sabi natin that marriage is a blessing from God. At ito yung klase ng marriage na binebless ng Lord. The way I understood the Bible, this is the way
how God blesses yung marriage kapag ka si lalaki at si babae ay nagsasama. Kaya dito makikita natin that marriage is a blessing because God also provides. Kaya kung itutuloy natin yung pagbasa kanina dun sa verses na binasa natin, pagdating dun sa verse 21 at 22, di walang makapartner si Adan. Siguro kahit yung pinaka-sexing unggoy, parang feeling niya, ay hindi bagay sa akin. No? Kaya ang ginawa na ngayon ng Diyos, pinatulog daw si Adan. Diba? Dun sa story, most of us are familiar dun sa story. Pinatulog si Adan, kinuha yung kanyang isang tadyang, tapos yung tadyang pinaghilom ng Lord, and from that rib, doon kinreate ng Lord si babae. At tinawag yun ni Adan na babae. So meaning that God provides. Nung nakita ng Diyos na nalulungkot si Adan, nag-provide siya ng Eva. Kaya para kay Joseph, God provides you, etong si Mariel, and vice versa. Kasi alam naman ng Diyos talaga kung ano yung need natin. At ipoprovide yun ng Lord. Kailangan mo ng partner, nalulungkot ka, di ba? Kailangan mo na magpapasaya sa'yo. Actually, sa salitang Hebreo, yung word na babae dyan, ang tawag, ang bigkas doon ay Isha. Mula sa salitang Ish, kasi yung lalaki sa Hebrew word ay Ish. Si babae naman, sa Hebrew word ay Isha. So, kinuha talaga galing kay lalaki. Sabi doon, galing daw sa tadyang. Kaya ang sabi ni Adan, ito talaga na yun yung kailangan ko. Galing sa buto ng aking mga buto, laman ng aking laman. Kaya babae ang itatawag ko sa kanya. Pero kahit Hebrew word yung binabasa ko, parang nakita ko, tunog Tagalog din. Kasi para kay Ish na lalaki, ang partner niya ay Isha. Kaya para sa'yo, Joseph, si Mariel dapat Isha lang. Hindi pwedeng dalawa. Okay? Kaya yun yung provision ng Lord sa atin, that marriage is a blessing from God. Di ba? Dapat ikaw lang at 8 ng iba. Ay hindi, wag 8 ha. Wag 8 iba. Wala ng iba. Yun ang tanging nag-iisa. Di ba? Kaya makikita po natin, sabi doon, God knows our needs and He provides them. Doon sa Bible na binasa po natin, sabi sa Bible, bago pa nilikha ng Diyos ang tao, una niyang nilikha at inihanda ang mga pangailangan ng tao. Di ba? Ganun kabuti ang Diyos that He provides for our needs. Bago nilikha ang tao, nilikha muna ng Lord lahat ng kakailanganin ng tao. Nauna nga yung mga hayop, yung mga halaman. Kasi pag lumabas na yung tao, halimbawa, wala pang lupa, tubig lang, malulunod agad siya, mamamatay siya. Kaya nung nilikha ng Diyos, lahat tapos na, sa Kanya kinreate ang tao. Ganun katalino ang Diyos because God is a God of order. Kaya yung pagpo-provide ng Lord sa tao, given yun. Kaya minsan darating yung time sa buhay ng mag-asawa, para bang kinakapos, di ba? Aminado ko na talagang dumaan kami nung kami nagsisimulang mag-asawa ng wife ko na andyan po. Nung kami nagsisimula, talagang bumukod kami. Sinikap naming bumukod kahit mahirap ang buhay. At bata pa kami noon dahil bata kaming nag-asawa. Na talagang dumarating yung napakaraming trials. Dumarating yung nagigipit kami. Pero we believe that God provides. At sana yun yung maalala ninyo. Na dumating man ang mga pagsubok, still God will provide. Kaya nais ng Diyos na ayos din yung relasyon ng mag-asawa. Kasi God is a God of order. So sana yung marriage nyo in order din. Ano bang order nyo? One piece chicken? Hindi. Mamaya na yung order. Mamaya na yung iba pa ninyong order. But here, sana talaga yung pagsasama nitong dalawa, makita that marriage is a blessing from God. Kasi merong iba, sinusumpa yung asawa eh. Hindi ba? Dati ang tawag, honey, love. Pero pag sukang-suka na, iba na ang tawag sa asawa eh. Demonyo ka. Ay, di ba? Sorry sa word. Pero di ba, marriage is a blessing from God. Kaya maganda yun yung ma-realize natin at all throughout ng relationship ninyo, kasama ng inyong vow, di ba? Yung till death do us part, na ma-feel talaga natin that marriage is a blessing from God. That's the first thing. Second thing na po, again, God and marriage magkasama. Ang pangalawang bagay na iiwan ko po sa inyo, marriage is God's design. Design yan ng Diyos ang pag-aasawa. Babalikan ko po yung verse 24 na ating binasa. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Kaya bumubukod yung nag-aasawa. Now, baka magtataka kayo, mayroon na bang magulang si Adan at Eva? Bakit sinabi, iiwan daw nila yung kanilang ama't ina? But by that time, wala pa namang nanay at tatay sina Adam and Eve kasi sila nga yung unang tao.
Meaning, alam talaga ng Diyos na darating ang time, magkakaroon tayo ng mga parents. Hindi masama na tumira kasama ang parents. Sino dito yung gustong tumira kasama ang parents? Taas ang kamay. Ayaw nyo? Well, hindi nga. Ako nga sa edad kong to, gusto ko pa rin kasama ko yung nanay ko eh. Kumbaga, meron tayong mga feeling na masarap talagang kasama yung parents. Pero, hanggat maaari at makakaya ninyo, bubukod talaga kayo bilang mag-asawa. Part talaga yun ng inyong journey. 'Di ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kasama niyo sila. 'Di ba? May mga pinipili na kasama sila. Siguro, yun yung pinaka-conveniente para sa kanila. Let's say, malayo ang work ng isa or parehong nagwo-work or nasa abroad yung isa. 'Di ba? Nagiging part siya ng option. But here, part ng journey ng mag-asawa, sabi doon, kasi God's design siya, ang design niya pala talaga ng Diyos, bubukod yung mag-asawa. Now, sabi ng Panginoon dito na siya mismo ang nagtakda at nagtalaga. Una, malinaw nating nakita, babae at lalaki. Malinaw, Diyos ang nagtakda ng ikinakasal, babae at lalaki. Actually, in my part as a pastor, or maybe familiar kayo na meron mga pinupush na law na pwedeng illegalize yung same-sex marriage. Sabi ko, naku, paano kaya kung dumating yung time may lumapit, Pastor, pwede po ba kaming magpakasal sa inyo? Paano yan kung pareho silang lalaki? Or paano yan kung pareho silang babae? Di ba? Magiging struggle ko yon in my part. But then again, nawa, ang makita po natin dito, that this is God's design na ang pag-aasawa ay sa pagitan ng babae at lalaki. Joseph, tunay ka bang lalaki? Opo. Hindi, biro lang. Opo. Oo naman. Maganda ang sagot. Maganda ang timbre. Si Mariel, tunay ka bang babae? Minsan, nakakalito, no? Naranasan nyo na ba yun? Hindi nyo alam kung si lalaki ba siya babae. No offense. But here, God's design, gusto nating makita yung beauty kasi ng God's design. Of course, lahat tayo, you are beautiful, of course. Kung ano yung pinipili mo, yan yung kagandahan sa paningin mo. At maganda talaga yan, na tinatanggap mo yung sarili mo. But with God's design, of course, what's the best design ay yung design ng Lord. So kung ang design ng Lord ay lalaki at babae, that's the best thing. Kaya sabi doon na siya mismo ang nagtakda. Ano pa ang design ng Lord? Ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Remember that. Kaya if ever merong nagbabalak ng tumutol, sabi ko manahimik na lang habang buhay. Sana walang humadlang doon sa masayang pagsasama nitong ating ikinakasal at magiging mag-asawa. Dahil God's union, sabi doon, iiwan nila ang kanilang mga magulang. Pag sila ay pinagsama na ng Diyos, meron talagang minsan kailangan mong i-give up. First thing, bubukod ka sa iyong immediate family kasi bubuo ka ng sarili mong pamilya. That is God's design. Diba? We're talking about God's design eh. Yun yung pinakamaganda. Disenyo ng Lord. Meron ba dito mga engineer or architect? If ever, sila gumagawa ng magagandang design ng bahay, ng building, or anumang mga structure, kaya nilang pagandahin yon. And we are amazed dun sa mga structural designs, di ba? Yung mga bahay na ngayon, mga modern na ang design. Natutuwa tayo kasi mahuhusay sila. Kung merong taong mahuhusay, walang ibang pinakamahusay sa lahat, kundi ang Diyos. And this is God's design, ang pagsasama. Kaya sabi doon, ang God's union, iiwan muna nila ang kanilang mga magulang. At sa pagpapakasal, sa ilalim ang mag-asawa sa God's perimeter. Kaya po, napakahalaga ng pagpapakasal. Kasi sa pag-aasawa, hindi lang for legality. Di ba? Mahalaga siya kasi nasasakop ka doon sa God's perimeter. Kasi ang blessing ng Lord doon sa kanyang pinagsama. Pero may mga tao, pinipili nilang magsama, choice lang nila. Or pinilit lang sila ng magulang nila. Pero kapag iba talaga, pag merong blessing ng Lord. Kaya I do believe na naririto ang parents ni Joseph, parents ni Mariel, andun yung blessing ng magulang. Mas masarap yun, di ba? Yung hindi ka maiilang pumunta sa biyanan mo. Nakakahiya yung ikinasal kayo, walang basbas ng magulang. Di ba? Hindi ka makakabisita ron. Baka hindi ka man lamang papasukin sa gate. Pag walang basbas, same thing. Ang blessing ng Lord doon sa ikakasal, mapapasakop kayo sa God's perimeter. Kaya ang blessing ng Lord magpo-flow. Di ba minsan, kaya nga may mga magulang na kaya sumasama ang loob kasi hindi pa totally siguro tanggap tapos pinilit na, nagpakasal agad nang hindi alam. Di ba? May mga alam tayong ganong kwento.
Kaya pag wala yung blessing ng magulang, mahirap yun sa part nung nag-asawa. Kasi para bang, paano tayo ngayon yan? Paano pag nagkaanak na tayo? O baka naman pag nagkaanak na tayo, matanggap na nila tayo dahil sa kanilang apo. Pero minsan hindi pa rin. So that would be a problem. Ngayon, ang sinasabi ng Diyos na sa pagpapakasal, napapasailalim ang mag-asawa sa God's perimeter. Meaning, pag tayo ay nasasakop sa Diyos, naandon ang kanyang pagpapala. Meron po akong nais basahin sa inyo sa Book of Ephesians chapter 5, 21 to 25. Nais kong gamitin tong Bible na dinala ng ating Bible bearer. This is English translation. Ang sabi po sa Ephesians 5, 21 to 25, at ginamit ko ito, isa dun sa mga session namin doon sa counseling. Sabi ng Ephesians 5:21, yan, pakinggan po natin. Para po sa wives and husbands, be subordinate to one another out of reverence for Christ. Wives should be subordinate to their husbands as to the Lord. For the husband is the head of his wife, just as Christ is the head of the church, he himself the Savior of the body. As the church is subordinate to Christ, so wives should be subordinate to their husbands in everything. Husbands, sabi ng verse 25, love your wives even as Christ loved the church and handed himself over for her. Purihin po ang Diyos doon sa magandang verses na nabasa natin. Anong mapapansin niyo po doon sa verse na binasa? Sabi doon, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Kung paano ang church ay nagpapasakop kay Christ. Because church is the bride of Christ. Ang ginawa dito, ginawang analogy sa mag-asawa ay yung relationship ni Christ sa church. Because Christ, siya yung haharap, ang church haharap yan kay Christ. Kaya anumang church yung kinabibilangan natin, pag humarap yung church kay Christ, karapat-dapat ba siya na makipag-union sa ating Panginoon, sa ating Diyos? Palaging ganun siya ini-equate. Kaya ang sabi po dun sa ating pinag-aaralan ngayon, na marriage is God's design. Ang design talaga na si babae papasakop kay lalaki. Ang bili naman kay lalaki, sabi din ng verse 25 ng Ephesians 5, husbands, love your wives. Kaya para naman sa mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae. Totoo naman, kapag ang mga lalaki, ang gusto talaga nila from their wife ay, irespeto mo lang ako. Basta igalang mo ako. Yung parang ganon. Doon mas nabubuo yung yung moral ng lalaki kapag subordinate yung kanyang babae. Pero subukan mo, pag mataas ang boses ng babae, mas umiinit ang ulo ni lalaki. Kasi yung pagpapasakop, yung respect, yun yung isa sa pinaka-importanting bagay para kay lalaki. Para naman sa babae, walang iba kundi yung pagmamahal ni lalaki. Diba? Pag hindi na maramdaman ng babae ang pagmamahal, kaya doon nagkakaroon ng problema ang isang relationship. Remember, sa isang relationship, mayroong love triangle. Payag ba kayo doon, Joseph, Mariel, na magkakaroon ng love triangle? Kasi pag sa mga pelikula, pag sinabing love triangle, yung may mga nagsasampalan, ayan yung kirida, ganon. Sa mga teleserye yun. Pero ngayon, maiintindihan natin na ang love triangle between Joseph and Mariel, walang iba kundi ang Diyos. Kasi the more na napapalapit sila sa Panginoon, the more na nagiging mas malapit sila. Parang triangle nga daw Triangle. Doon sa bottom corner, naandun ang Diyos. Doon sa bottom corner, naandun yung dalawa. Sa top corner, naandun ang Diyos. Kung mapapansin nyo, kung sila ay nasa bottom corner, parang magkalayo sila doon sa triangle. Pero the more na napapalapit sila sa Diyos, the more na nagkakalapit sila. Kaya magandang part talaga ng relationship. Walang ibang love triangle, kundi ang Diyos. Kasi the more na mapalapit kayo sa Diyos, mas mapalapit kayo sa isa't isa. Palakpakan natin ang Panginoon sa hapong ito. Bilang pagtatapos, napansin niyo po yung may mga karatula dyan, may mga sign nakasulat dyan. Ang ganda ng mga nakasulat, mga pananalita. Actually, that's from the Bible, from 1 Corinthians chapter 13. Love is patient, love is kind, di ba? Yan, yung mga nakasulat dyan. Basahin po ninyo. At masarap namnamin. Pwede kayo magpa-picture mamaya, maiintindihan nyo. Yan pala yung characteristics ng love na sinabi sa Bible. Kaya, bilang pagtatapos, may the Lord's will be done sa pagsasama ng couple na ito.
I would like to share to you yung binanggit po sa 1 Corinthians chapter 13. Ito na po yung panghuli. Yan, sabi po sa 1 Corinthians 13 from verse 4. Love is patient, love is kind, it is not jealous. Love is not pompous, it is not inflated. It is not rude, it does not seek its own interest. It is not quick-tempered, it does not brood over injury. It does not rejoice over wrongdoing, but rejoices with the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mayamang salita. So today, what's more important, hindi po itong wedding day. Pwedeng ang wedding day mag-fail. Pwedeng yung mga design, may mga bisitang hindi dumating, may ninong na hindi dumating, maging masama ang panahon. Wedding day may fail, but marriage, ang prayer natin, may succeed with the help of God. Muli, palakpakan natin ang Panginoon. So now, sa pagpapatuloy po ng ating seremonya, so I'd like to talk first sa ating couple. So this is the charge for you as couple. Joseph, marriage, meron kayong mutual na gagawin at tungkulin yung lasting fidelity, yung trust sa isa't isa, yung pagmamahal. And so, sa presence ng mga witnesses ngayon, ang inyong pagsasama, ito ay binabasbasan ng Panginoon. Naniniwala ako na ito talaga rin yung perfect timing ng Lord para sa inyo. 'Di ba? Hindi ko man alam yung kabuuan ng yung pagsisimula ng relationship nyo or kung saan man ito magtatapos. Ang mahalaga, dahil alam natin na nandito ang basbas ng Panginoon, magiging matagumpay yung inyong relationship. Kaya itong wedding day, it's just the beginning. 'Di ba? Or this may fade. Maybe yung photo album mag-fade. Masira yung mga pictures. Pero yung pagsasama ninyo, ang pinagpe-pray natin, huwag masira. Dahil ito ay disenyo ng Panginoon. Again, marriage, God and marriage, blessing yan ng Lord, design yan ng Lord. Ngayon, habang kayong dalawa ay parang seryoso, nagmumuni-muni, nais ko din kausapin ang inyong mga magulang. So this is the charge for the parents. Siyempre, dahil ladies first, uunahin ko yung mga panglalaki. Gusto ko po na sa seremonyang ito, iibahin ko naman. Laging yung panglalaki ang mauuna. Kasi usually, inuuna talaga madalas yung pangbabae. Ngayon, iibahin natin ang design. Laging sa panglalaki muna. Para po sa mga magulang ni Joseph. Para po sa inyo, siyempre, hindi na natapos ang pagiging magulang. Tama po. Ilan po ang inyong anak? 4. Yan. Pangilan po si Joseph? Bunso. So yung mga nauna po ay may mga family na rin. Yan. At kahit matapos na lahat ay makapagpakasal na magkaroon na ng asawa, hindi pa rin natapos ang pagiging magulang. Tama po? Hindi na natapos ang pagiging magulang. At yun ang pinakamagandang blessing ng Lord. When we say that marriage is a blessing from God, isa sa pinakamagandang blessing ng marriage na ibinibigay ng Lord kapag naandun ang blessing ng mga magulang. Kaya po, para sa inyo, sa mga magulang, Tatay Joben at si Nanay Maria Teresa, tama po. Naalala ko dun sa inyong dun sa documents. So, para po sa inyong mga magulang, alam ko po kung gaano kalaki ang support nyo dito sa inyong mga anak. Kasi mga anak nyo na itong dalawa. Kaya ang charge po sa inyo, nawa, ipagpatuloy nyo lang po yung pinakamagandang na isusuportan nyo kay Joseph. Ngayon, mas mahihigitan nyo pa dahil meron na siyang kabiyak. Ito nga pong si Mariel. And hopefully, and prayerfully, na maging maayos po ang inyong relationship sa kanya. Sa kanila, actually. Kasi ngayon, sa kanilang pagsasama, sila ay magiging iisa na. Para maging mas special ang hapon na ito, pwede po ba tayong makahingi ng mensahe galing sa mga magulang? O kahit isa po lamang sa inyo? May microphone kayo extra? Do you have extra microphone? Sino po? Para doon sa ikakasal, no, si Joseph, tsaka si Mariel, no?
Ah, sana kung ano kayo ngayon, no? Huwag niyong hayaan na mawala yung tamis ng suyuan ng inyong pagmamahalan. No? Hindi talaga mawawala yung mga pagsubok na yan. Kasama yan. Kumbaga, yan trials para sa akin. Blessing in disguise yan. No? May nakatagong blessing dyan. No? Pagkatapos mong mapagtagumpayan, yung mga pagsubok na yan, no? Diyan ka i-bless ni Lord. No? Wala talaga siyang ibibigay na pagsubok na hindi natin makakaya. No? Ako, nadaanan ko na rin yan. Kwento nila ni Jacob na nakipagbuno sa Diyos. Talagang buno sa buhay. No? Pagkatapos nung trials na yon, perseverance. No? Pagkatapos nun, yun na, bumuhos na yung blessing. No? Kaya dapat manatili lang tayo talaga. No? Huwag tayong yung parang nawawalan ng loob. No? Kaya mahalaga rin na maging ano rin tayo, na maalam din sa mga salita ng Diyos. No? Lalo na sa buhay ngayon, iba na eh. Parang pahirap na ng pahirap talaga. Kailangan talaga natin maging sentro ng buhay natin si Kristo. No, siya lang talaga. Ako gusto ko rin sanang mag-share sa inyo. No, para kahit papaano mai-guide ko rin kayo. Yun lang, no, sa ngayon, no. Pastor, thank you sa time, no. Joseph, Mariel. Tuloy na natin baka. Wow, palakpakan natin si Daddy. Thank you very much. Kaya Daddy, baka gusto pong mag-share ni Mami? Hindi na po. Okay, I'm so glad. Daddy, thank you po. You may have your seat. Actually, si pagsubok na ibibigay ang Diyos sa tao na hindi niya makakaya. Bagkus, pag dumating yung pagsubok at hindi mo na makakaya, Diyos ang magbibigay ng paraan para mapagtagumpayan iyon. And I'm so happy kasi si tatay pala. Ano ba tawag mo? Papa. Para kay Papa, thank you kay Papa kasi yung Bible talaga magandang guide, magandang advice yon from Him. So, yun po yung maganda. Hopefully, maituloy niyo po yun and to share sa mag-asawang ito yung mga nalalaman niyo po sa Bible. Now, punta tayo sa kay Bride naman. So, kay Ninong Mario and Ninang Doris. Okay. Para po sa inyo, ganun din, hindi talaga natatapos ang pagiging magulang. Minsan may mga magulang na parang ayaw bitawan yung anak, di ba? Parang, teka, kung pwede lang, huwag ka nang mag-asawa, sa amin ka na lang. Pero dumarating talaga yung point na kakailanganing bumukod ng mga anak. Actually, I'm preparing for that kasi may mga kids din kami at dadating ang panahon, talagang bubukod sila sa amin. Now, para sa mga magulang, kay Papa and Mama. Papa and Mama din ang tawag mo, So, kung ano man po yung ipinagkakaloob nyo kay Mariel at kaya nyong isuporta sa kanya bilang kayo'y kanyang mga magulang, ganun din po ang ibibigay nyo kay Joseph. Kaya pag nagka-problema kayo, Joseph, hindi ka dun sa magulang mo magsusumbong. Doon ka magsusumbong sa magulang ni Mariel. Para fair. Kaya pag si Mariel naman na magsusumbong, hindi siya pwede magsumbong sa mama at papa niya. Doon siya sa mama at papa mo magsusumbong. At naandyan sila, I believe, willing silang makinig and to give advice. And speaking of advice or wishes, sino po ang pwedeng mag-share po sa inyo? Todo suporta po ako sa anak ko, simula pa po. Nung maliit pa. Tapos lahat ng kaya kong i-suporta sa kanya sa pag-aaral, lahat-lahat po. Binibigay ko. Tapos ngayon, nag-asawa na siya. Tinatanggap ko din yung magiging asawa niya ng buong puso. Kagaya ng pagsuporta ko sa kanya kung ano man. At ang isa lang po yung ano ko sa kanila na dalawa na manalig lang sa Panginoon. Walang iba. Salamat po. Thank you po. Palakpakan din natin. Tanungin ko muna itong dalawa. Ikaw, Mariel, tinatanggap mo ba si Joseph bilang iyong asawa?
Opo. Do you promise to love, honor, cherish, and protect him, forsaking all others and holding only unto him forevermore? Yes, I do. Okay, thank you very much. Now, para sa iyo naman, Joseph. Ikaw, Joseph, tinatanggap mo ba si Mariel bilang iyong asawa? Yes, I do. Do you promise to love, honor, cherish, and protect her, forsaking all others and holding only unto her forevermore? Yes, I do. Palakpakan po natin sina Joseph and Mariel. So part ng kanilang pledge is the ring. Sino po ang ating ring bearer? O you may come forward para po sa ating ring bearer. Yan. O si Pogi. O, para may moment si Pogi, mapipicturan. O ang Pogi, asan yung ring? So bago po ibigay itong mga ring, we hope na yung pangatlong ring hindi yun yung manaig, okay? So now, ang ring ay simbolo ng unbroken circle of love. So love freely given, no beginning, no end, no giver or no receiver for each other. Kaya ito, yung ring na ito will always remind you of the vows na inyo pong tinatanggap. So, sa inyong pagbibigay, uunahin po natin si Mariel. Mariel, habang isusuot mo yung singsing kay Joseph, sundan mo lamang ako sa aking sasabihin. Repeat after me. So, ako si Mariel, ay buong pusong tinatanggap si Joseph upang maging asawa. To have and to hold, in sickness and in health, for richer and for poorer, in joy and sorrow, and I promise my love to you for as long as we both shall live. Joseph, tanggapin mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig. Palakpakan natin sa bride. Okay, si Joseph naman. Ako si Diyos. Ay buong pusong tinatanggap si Mariel upang maging asawa. To have and to hold in sickness and health. For richer and poorer. In joy and sorrow. And I promise my love for you. For as long as both shall live. Mariel, tanggapin mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig. Palakpakan natin si groom. And I believe, merong inihanda na personal vows itong dalawa. Bukod sa repeat after me. So now, this is your moment to share your vows sa isa't isa. Okay, dahil nga po, ladies first, si groom muna siguro. Laging inuuna natin naman si groom. Sige, it's your moment na. Game na. So, eto, game over na, well played. Natapos na natin ang laro ng buhay bilang magkasintahan. At sa ngayong araw na ito ay uumpisan naman natin laruin ang buhay bilang mag-asawa. Alam ko na hindi magiging ganong kadali o naaayon sa plano ang lahat. Pero sabay natin harapin ang lahat ng bagay kasama si God at ating mga pamilya. Sige, si bride naman. Buti na lang maikli yung kanya. Joseph, mahal ko. Una sa lahat, you look so handsome today. Ayun, finally, dumating na yung araw na pinaghandaan natin. Matagal nating hinintay. Congrats to us. Today, I will make a commitment to be your life partner. As a wife, I give you my heart and trust you with my life. I am so excited to build
our life and fill it with laughter because laughing is what we do best, right? I promise to encourage you reach your goals because they are mine now as well. Ako yung magiging number one supporter mo, promise. Kung alam mo lang, sobrang excited na ako sa lahat ng mga bagay, mga pangarap na syempre, for sure, tutuparin natin in the future. Salamat sa Diyos kasi ikaw yung binigay niya sa akin. Lalaking simple lang, sobrang pasensyoso, mabait, kayang-kayang sakyan yung mga topak, tsaka trip ko sa buhay. Siyempre, lalaking sobrang mapagmahal. Salamat sa pagmamahal mo. I love you too. Salamat sa Diyos dahil ikaw yung binigay niyang kasangga ko sa buhay. Alam ko, malakas naman ako. Pero ngayon, ikaw na yung magiging lakas ko. Lakasan pa natin, tapos galingan pa natin sa buhay. Lastly, I vow to be a submissive wife with an emphasis on submissive. Babawasan ko na yung pagiging dragon ko, hehe. I promise to love, respect, and cherish you. I promise to be your true friend, your best friend, and be with you through all the years. Ika nga, kasama kang tumanda. I love you so much, Joseph. Your wife. Okay, so nakakatuwa yung mga personalized message nila. Now that we heard yung kanilang vow sa isa't isa at yung kanilang mga I do and bigayan ng ring. Now, may I call on the Joseph, you may now kiss your bride. Wow! Palakpakan ulit! Isa pa! Gusto niyo isa pa? Oh, more daw, more. Isa pa, hindi daw na-picturean eh. Oh, more daw. Oh, ayan. Okay. Now, I would like to introduce to you The way I love you, the way if I know what love is, it's because of you. You light my fire, yeah, that's the whole truth. I know it's easy to get lost in all of the issues. Let's go! Ambush interview lang ha. Isang quick ambush interview. Eto na, sir. Unahin natin si Gru. So, nangyayari na ngayon ang inyong dream wedding. Katabi mo na ang the girl of your dreams. Alam ko, nag-vows na siguro kayo kanina. But still, I know meron kang konting message pa na natitira for your lovely bride. Ano yung message mo sa kanya? Third. Ano lang. Naging successful naman yung wedding natin ngayon. Tingin ko kahit na medyo umulan konti kanina. Yun lang. So, I love you. Ayan, okay. Walakpakan natin ang ating girl. Thank you very much. And same question for the bride. Katulad nung sinabi mo, feeling ko successful naman yung wedding. Mag-enjoy lang tayo ngayong gabi. Deserve natin to. I love Alright. you. Okay, palakpakan natin once again the bride and groom. Thank you. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Yours is a voice that wakes me mornings and sends me out into the day. You are the
it again. Palakpakan po natin the dance of our groom together with his mom. Thank you very much po. Balik po tayo dito. And by this time, dito lang po. Sa gitna lang po muna. Okay, so pinag-uusapan naman na yung mga exes po ng ating pong bride and groom. Tawagin na rin natin ang unang lalaking nagmahal po sa ating bride. Siya po ang unang humalik sa kanyang mga labi at unang humawak sa kanyang mga kamay. At habang buhay na magtatanggol sa kanya, none other than, sir, please assist your daughter right here in the center, Mr. Mario Fortunova. Don't stop me crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Oh, I'm so small, you seem so strong. My arms will hold you, be safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. 'Cause you'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart always. Alright, palakpakan po natin again the dance of our... The smell of your perfume is falling down the stairs. You're blazing up your hair like you do. I know that I will be amazed the second that I see you. You won't be surprised, it happens every time. It's nothing new. It's always on a night like tonight. I think that you can read my mind. 'Cause when you look at me with those eyes, and I'm speechless, staring at you standing there in that dress. What is doing to me ain't a secret, 'cause watching you is all that I can do. And I'm speechless. You already know that you're my weakness. After all this time, I'm just nervous. Every time you walk into the room, and I'm speechless. Started when you said hello. Just did something to me. Now the little days, ever since the day that we met. Take the breath out of my lungs, heavy to fight it. And all the words out of my mouth without even trying. And I'm speechless. Oh, you know it. Alright, so there you have it again, the first dance of our newlywed couple. Palakpakan po natin sila ulit. Okay. Alright, they are now slicing the cake. Once the cake is sliced, please put it on the saucer. Those days of warm rains come rushing back to me. Miles of windless summer. Okay, and please proceed again up front.
may kasabihan din po tayo na kung gaano kalaking part ng cake ang ibibigay mo sa kapartner mo, ganun daw kalaki ang pagmamahal mo sa kanya. Sige nga, tignan natin. Gaano mo ba kamahal si Mariel? The most unbelievable blue eyes I've ever seen. Ay, grabe yan. Laki talaga. Thank you. Sweet lang, sweet. Sweet lang. We almost melted away as we lay there. Alright, palakpakan po natin our bride for accepting. And this time, it's the bride's turn. Exotic Ayan na, yung mga tingin na ganyan. Sabi ni Miss Mariel, kung mahal mo ko, ubusin mo to. always forever near and far. Yan, sweet na. Say ah. For you, Alright, palakpakan natin again. The bride and groom, right here, up on front. Thank you very much. you say you love. Okay. Ladies and gentlemen, if I could kindly have your attention, please. First and foremost, let me start by saying what an absolute honor it is to stand here today as one of the 3 maids of honor of our incredible bride. To those who don't know me po, ako po si Carmela, and I've been lucky enough to call this gorgeous bride one of my bestest friends since high school po. So almost 2 decades na po kami magkakilala. So, when I think of the bride, yung words na kind and generous, it doesn't do her justice kasi napakabait pong tao niyan. Napaka-mapagbigayan kahit sa aming mga friends, super maalalahanin at maalaga sa true lang talaga, moms, walang etsyos. And I believe we can all agree that yung kabaitan ng taong to, nakikita naman sa actions niya. Like, she touched the lives of all who are fortunate enough to know her. And she makes you feel at home and at peace talaga, kaya sobrang bait po talaga. Kaya it's no surprise naman na na-fall talaga ang heart ng si groom for her. I mean, kasi I believe he recognized yung what we have known for years. Na 1 in a million po talaga tong si Maye. Mabait, masibag, maalalahanin, masinop, super maaasahan, masayahin, at higit sa lahat maganda pa. O, sang ka pa, di ba? So, I am beyond grateful to have you as a friend. And I know that Joseph is equally blessed to have you as his partner for life. So as you embark on this incredible journey of love and togetherness with your husband, I want to offer you my sincerest well wishes. May your days be filled with endless love, happiness, and laughter. May you continue to be the loving and caring person that we all know and cherish, both as an individual and as a partner to your beloved. As you build a life together, may you find strength in one another during the challenging times and experience true happiness during moments of joy. So, to the bride, my kind-hearted and generous friend, and to the groom who captured her heart, may your love story continue to unfold with the same magic and wonder that brought you together. So cheers po to the newlyweds. Ang ganda po ng speech niya. Sisimplihan ko na lang po. Ayan. Hello po ulit. Tawagin niyo na lang po akong M for short for maganda. Joke. Ako po si Chu, one of the best friends din ni Maye since high school po. So since high school, na-witness ko yung naging crushes niya. Di ko na hanggang sa till now po yung na-meet niya si love of her life, si Joseph, and now your husband. I'm really grateful po na na-witness ko yung mga moments mo in life. Sorry po, woman of few words po talaga ako. Medyo hirap ako mag-express in words. Pero alam naman niya ni Maye na you can count on me. Yan na yan. Mahal na mahal ko po yan. So,
may speech pa ako. Pero, ayun, masayang-masaya po ako sa inyong dalawa na na-meet nyo yung isa't isa. Kasi alam nyo po, hindi na po to part ng speech ko, pero gusto ko lang sabihin na lagi kong nakikwento yan sa mama ko. Sabi ko, Ma, ang drama. Sabi ko, lagi akong parang yung kapag may ganito, yung nami-meet yung the one, talagang nagiging emotional ako tulad ng sinabi ng pastor. Kasi naisip ko yung sa age natin ngayon, super hirap talagang mahanap ng the one. And knowing na yung best friend ko, na-meet niya na yung the one. So, ayun. I'm so happy. Ayun. I'm praying na lang na ma-witness ko pa yung marriage journey nyo. And I'll always be praying for your long and happy marriage. Of course, full of love, patience, and happiness. Tapos, enjoy nyo lang yung married life. Tapos, legit momshi ka na. Kasi may momshi na group chat po kami. So, ayun, just know na I'll always be here for the both of you. And actually, lahat naman, di ba po, lahat naman kayo maaasahan ni Maye kapag ni Maye and Joseph kapag kailangan nila tayo. Ayun. I love you. Tapos, ayun, I love you, Joseph. And Maye, syempre. Oh my God, ako na. Anyway, hello at magandang gabi sa mga nagaganda at nagagapuha mga bisita natin ngayong gabi. First of all, I am deeply honored to be standing here as one of your maid of honors. Well, technically, man of honor. Nung unang inask ako ni Maya na maging part ng person of honors niya, I was really shocked kasi parang unusual. Pero gaya nga na sabi niya, her wedding, her rules. So, I'll go for it. Ayun. So, for those who didn't know me, I am Rino, one of Maya's best friend. Maya and I have been best friends since the day we used to go to our university together during our college days. Magkalapit lang kasi yung bahay namin. Tsaka naalala ko na lagi kaming nalilate noon. Wow, bookingan! Okay, kung hindi traffic, nalilate kami kasi nalilate kami nagising. Well, ngayon, nalilate pa rin. Ayun. So, kapag naisip ko yung friendship namin ni Maye, pinakatumatak sa akin yung sinabi niya sa akin noon na hindi tayo mawawala basta marunong tayong magbasa. Yun. Tumatak yun. Kasi madalas kasi akong maligaw. And from then on, natuto na akong gumamit ng Google Maps. Ayun. Tapos, naalala ko din yung mga traditional birthdays natin kasi traditional birthday celebration since halos sabay kasi tayo ng birthday. Tapos yung mga karaoke sessions natin, yung kapag feel natin na pag-concert, yung mga movie marathon sa cinema, and of course yung mga late night talks about updates sa buhay, tapos pagka-comfort sa isa't isa when we feel down with our lives. Ayun. We frequently do those activities until dumating si Joseph, ang kanyang knight in shining armor, and love of our life. Actually, sila yung dahilan kung bakit ako na-addict ngayon sa Mobile Legends, and particularly sa Mir 4. Pero ngayon wala na ako ngayon. Pero ngayon naglalaro pa rin naman. Ayun. To Joseph, thank you for coming to Maya's life. Alam ko na ikaw ang tamang tao para kay. The way you took care of her during our Baguio escapade with Chu, it made me realize that you truly love her. I hope that you will treasure and respect my best friend as I have over the years. And of course, you will continue to love her all your life. You both made me continue to believe in love. Love may not be that perfect or isn't perfect at all. It isn't a fairy tale or a storybook, and it doesn't always come easy.
Love is overcoming obstacles, facing challenges, fighting to be together, holding on and never letting go. Love is work, but most of all, love is realizing that every hour, every minute, and every second of it was worth it because you do it together. And I wish you a lifetime of happiness and love. I love you. Taon na may mga problema darating, kasama yung bahagi ng pag-aasawa yan. So, enjoy lang, unahin nyo ang pamilya nyo kaysa sa sarili nyo. Then, tandaan nyo lang ang sinabi ni Pastor kanina, Preach Chatted, that always place God at the center of your relationship. Yun lang. Naiyak na ako. Congratulations. All right, here we For go. that, cheers. Cheers, everyone. Feels like I'm lost in a deep cloud of heavenly sound. Touch it. Ayun. Good evening po sa lahat. Kami po, as parents po, gusto ko lang pong i-welcome si Joseph sa aming pamilya. Welcome sa family namin. At ang mapapayo ko lang po sa mga anak ko ngayon, na dalawa na sila, palagi lang silang magtiwala sa isa't isa. Kung may mga problema man na darating, kayang-kaya nilang isolve. Okay po. At manalig lang sila sa taas. Yun lang po. Salamat. All right, thank you very much. Coming from the mother of the bride, and let's hear from the father of the bride. Magandang gabi sa lahat ng nandito, mga magulang ni Joseph, mga kapatid, mga kaibigan, lahat na nandito. Magandang gabi. Ang masabi ko lang sa kanila, magmahalan sila ng tudo-tudo. At saka magbigayan para maayos ang pagsasama habang buhay. At magmahalan sila habang buhay. Salamat! All right, balakbakan po natin once again the parents of the bride. Thank you very much for your wonderful messages for our bride and groom. And right now, let's call in the parents of the groom. Please come up on stage. All right, so ladies and gentlemen, let's hear the messages of the parents of the girl. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa gabing ito. Lalo na kay Mariel at Joseph. Sana po maging matatag po sila sa mga problemang darating at maging kapit lang ho. Kung may problema mang dumating, wala na po akong masabi. Thank you. All right, thank you very much. And let's hear from this, from our father of the girl. Sa mga dumalo,
Salamat sa inyo. No? Sana naging masaya kayo. At lagi ko nga sabi, life is fragile. Handle it with prayer. Yun lang po. All right. A round of applause once again for the parents of our group. Thank you very much. Okay, thank you po. Dahan-dahan lang po. Once again, a round of applause for Mr. and Mrs. Joseph and Mariel Sarmiento. Ayun, unang-una po sa lahat, maraming salamat sa lahat ng nagpunta. Sa pamilya po namin, sa mga kaibigan, lahat po kayo. Yung mga galing po sa malayo, merong galing ng Iloilo, galing ng Bulacan. Yung lola ko po galing ng Masbate pa. Maraming salamat sa pagpunta. Maraming salamat sa Diyos dahil pinagbigyan niya po kami ng magandang weather. Kanina po talaga nawawalan kami ng pag-asa kasi parang buong araw makulimlim pero ibinigay niya pa rin po sa amin. Praise God po. Salamat, Lord. Sa mga suppliers, sobrang pasasalamat po sa pag-aalaga niyo sa amin. Lalong-lalo na po, syempre, sa coordinators namin na talagang hindi kami pinabayaan. Salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Team Modern, salamat po. Sa makeup artist po namin, salamat. Prime Lens Photo and Video Team, maraming salamat po sa pagiging patient sa amin. Sobrang hirap po ba namin kuhaan. Salamat po dahil matyaga po kayo. Sa bandang, sobrang saya po namin na nandito kayo. Pangarap ko po kayong banda na marinig tumugtog ng live. Sa Densol, sa catering, sana po nasarapan kayo sa pagkain at nabusog. Sa photo booth, sa Sophie's photo booth, sa mobile bar, Shot Republic, sa grazing table, sana nabusog po kayo kahit papano. Candy Rush by Ken. Sa amin pong, syempre, kung hindi po posible itong reception na to kung hindi po dahil kay Sir Bernard. Maraming salamat po. Napakagaling niyo pong mag-host. At hindi po namin makalimutan pasalamatan, syempre, yung Lorelat po. Lahat po ng magagaling na suppliers, lahat po, contact mo halos nila ni Lorelan. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng nagpunta. Pasensya na po kayo kung naulanan tayo kanina. Sana po walang magkasakit sa ating lahat. Ingat po tayong lahat sa pag-uwi. Pero kung gusto niyo pa pong inom at party po tayo ngayong gabi. Maraming salamat sa lahat ng pumunta, sa effort, sa mga tulong, yung mga nirush namin. Salamat doon. Yun lang po. Thank you. Tapos salamat din po pala sa lahat ng supplier. Magagaling po sila. Tsaka salamat po kay Pastor Gerald. Happy anniversary din po sa kanilang mag-asawa. We feel so blessed po na kaparehas po namin kayo ng wedding date. Pastor Gerald and Ate Eileen, happy wedding anniversary din po sa inyo.